Showbiz Fanatics GMA abay kine-question ang kredibilidad patungkol sa pagtatago nga ng issue ng pamimeke ng halushos sa isang balita na hindi po nila inulat. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates, and please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at legit Davercards. Thank you so much. And for today's video, ito na nga, i-congratulate natin ang Eat Bulaga sapagkat isa sila sa top 10 na programs na pinapanood ng buong Pilipinas. Nationwide po yan. Inilabas po yan last February 3, 2024 Saturday at nasa ika-10 pwesto po ang Eat Bulaga. So nangunguna yung mga palabas dito ng GMA7. Of course, ano pa bang aasahan natin dahil sila naman talaga may pinakamalakas na frequency at pinakamalakas na signal. The reason why easy to access po yung kanilang network. Pero syempre hindi pa rin naman papakabog ang TV5 dahil gumagawa na po ng malawakang paraan itong si MVP para po maabot ang mga taga-provinces like Mindanao and Visaya. And congrats din po dahil I know na nabalitaan nyo na din to dahil nga ang Eat Bulaga ay na-award din ng isang international award, Platinum Stallion Award. Ayan. So, ang Dirty Linen na napapanood po sa TV5 and sa Senior High, ayan, FPJ Batang Quiapo nabigyan din ng award. Ayan. So, congratulate natin ang TV5 kasi kahit po na content ito ng ABS-CBN, parte pa rin ang kapatid network for this success because dito nga napapanood sa kanilang bakuran. At isa pa pinag-iingat din ng lahat dahil naglabas din po ng kapatid insiders ng isang fake na Facebook page na agaran pong pinapalawig po yung knowledge sa lahat po ng mga kapatid na nanonood sa TV5 dahil mula po nang inilabas sa news na nabuksan na nga po yung RPTV kung saan mapapanood ang Eat Bulaga ay naglabas din po ng mga fake na mga Facebook page. Kaya pinag-iingat po ang lahat ng mga netizen dahil finact-check po nila yan na wala pong ganitong Facebook page. Dahil mas papanoorin nyo po ito sa Free TV. Wala pa pong inilalabas na social media account ng RPTV kung saan mapapanood ang ilang programa po ng TV5 dito po sa nasabing network na ito. So kasabay nga nito kanina episode po ng Eat Bulaga, Feb 12, 2024 ay nag-celebrate ang buong legit Davercards ng birthday ni Jose Manalo kung saan lahat po ng mga Davercards at nagbigay ng kani-kanilang mga greetings para po sa nag-iisang mayor na si Mr. Jose Manalo. So pati po si Bossing ay nagbigay din po ng kanyang greetings para dito. Although kanina pa, I think hindi sila live kaninang tanghali. And makikita natin na nag-post din po itong si Mayor Jose Manalo kung saan niya in-spend yung kanyang days dahil this is gonna be the second day kung saan naroroon po siya ngayon sa Boracay kasama ng kanyang buong pamilya at nagse-celebrate ng kanyang kaarawan. So, iba't ibang greetings ngayong natanggap ni Mayor Jose Manalo. Ang tanging greetings sa kakaiba lang talaga itong si Miss Maine kasi ang kanyang wish dito kay Mayor na sana daw nasa kanya na ang lahat, ma-achieve sana ni Mayor yung glass skin, na ikinatawa ng marami pong mga Davercards na nanonood during that time. At ito na nga, from very very light na mga news, ito na po yung pinaka-topic natin for today's video. Kasi matapos nga maglabas ng balita patungkol po dun sa pamimeke, sa titulo, sa pirma, patungkol dun sa dakak na issue na to hanggang sa ngayon pinag-uusapan pa din. Dahil matapos maglabas ng nag-issue ng statement ng Court of Appeals patungkol sa pamimeke nga ng pirma ng dito po sa isang resort sa Dapitan City ay nagtataka ang marami bakit daw hindi ito ibinalita ng GMA Kapuso. Kasi 'di ba syempre kumbaga kasiraan kasi ito ng halushos ang mga halushos po ay nasa kanilang poder. Kaya po
kung maaari, ayaw nilang maglabas ng mga ganitong klaseng news na makakasira po sa kredibilidad ng kanilang kliyente. Kasi ang halusos po is maituturing nilang isa sa mga client po nila eh. At alam natin na pag nilabas po nila yan, maaaring masira ang mga halusos sa mga advertisers po nila na unti-unti nang kumakalas sa kanila dahil sa napapabalitang tatapusin na nga ng GMA yung kanila pong kontrata this year 2024 of December. Sabi ng ilan, malayo pa daw yun. Malayo pa pero papalapit na, no? Pero sabi nga po ng ilang mga bashers at ilan sa mga followers po ng TP na mag-antay na lang daw ng tamang panahon. Kung totoo daw bang hindi na sila pagbibigyan ng panibagong kontrata. Pero anyways, yun nga ang kine-question po ng lahat na tuloy pati po ang kredibilidad ng GMA News ay nababahiran din kasi tila bagay hindi sila naglabas ng statement or any news about it. Hindi katulad po ng kapatid insiders ng TV5 ay ipinost po yan sa kanilang official Facebook page. Ayan no, nakalagay po dyan ang Dacac Court of Appeals orders halushos Dacac Beach Resort land title null and void. Siguro po hindi na po lingid sa inyong kaalaman ng patungkol sa issue na ito at ngayon ay pinagtataka ng lahat kung totoo pa rin daw ba nung sinasabi ng GMA na wala silang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Sabi po ng kapatid insiders sa kanila pong caption, aside from losing the Itbulaga brand last month, it seems that another dilemma is happening to the camp of Halushos clan. This comes after an article from Abante and Abogado PH revealed that the Court of Appeals has ordered the camp of former representative and convicted child Romeo Halushos Sr. to vacate the 1,000 square meter property in the Pitan City after the court declared that land title of Halushos Dacac Beach Resort is null and void. So yun po yung ilan sa mga news na inaasahan sana nating ilalabas ng GMA pero hindi nila ginawa. Kaya kini-question tuloy yung credibility ng news and current affairs dito po sa GMA Kapuso. Ayun po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. For that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol po dun sa isang GMA Kapuso actress na mas pinili ang TVJ kesa sa noontime program ng tape. Sabi niyan, Maria Rosal said, ayusin na lang nila ang show. First step ay alisin lahat ng mga host, as in lahat, kasi nakatatak na sa mga tao ang maginawa ng mga host ngayon. So dapat alisin na nila. O kaya, wag na kayong gumawa ng mga shows kahit dahil sa mga ginagawa ninyo. Peace! Ayun, so ito po yung kanyang pinaka-komento patungkol doon, no? Para magpapalit, ganun, para magkakaroon ng, magre-reinvent ng kanilang noontime program. Yun yung gusto ni Ma'am. Sabi ni Noli Del Rosario, mabigat ang sinabi ni Snooki Sir na TVJ ang nagpasimula ng lahat ng noontime show sa simula pa tapos lahat ng usapan dito. True, 'di ba? Kailangan pa bang mas marami pang mga actress at actors ang magsalita na in favor of TVJ bago po sila talagang matinag, 'di ba? Sabi naman ni Theodora Narsha, kasi po ang karma sooner, andyan lang. Doing good, it's good karma. Doing bad, it's bad karma. Kaya always good. Ayun. Sabi nga, ano daw yung ginawa mo, ano raw yung, kung good yung ginawa mo, good will come back to you. That's the law of karma. And meron po talaga niya nangyayari talaga. At nangyayari na po yan sa parte ng halusos. Sabi ni Risa, hello Miss Darreds, magmula ng pinapaalis ng mga halusos ang TVJ, lumabas tuloy ang baho nila. True. Kasi parang nakalkal po yung mga ano nila eh. Parang lumabas lahat ng mga tinatago nila, 'di ba? Hindi natin akalain na yung dating Dacac Resort na yan sa Dapitan na pinopromote pa ng Itbulaga, hindi naman pala nakapangalan sa kanila at bineki nila yung pirma. Ano yun? Ba't ganon? Sabi ng isang user, idol ko yan si Snooki, matalino yan. Kaya alam niya kung sino ang dapat niyang gustuhin. May pinagsamahan din sila ng TVJ kasi may mga pelikula din silang ginawa. Love you, Snooki! Ayan. So, kasi si Snooki Sir na kasi nag-declare na talagang TVJ ang pinili niya against everything. Sabi ni Miss Kibidango, paanong di pipili ni Snooki ang TVJ? Lagi niyang kasama ang TVJ sa mga movie dati. Kaya alam niya kung gaano kagaling ang TVJ. Mahilig talaga ang mga lusos mang angkin ng di sa kanila.
gahaman, ayan. So, lahat yun ha, ano yun? Puro capitalize lahat yan. So anyways, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin kung ano pong nais nyong sabihin o reaction patungkol sa ating latest updates. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV.